Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, pangatlong review natin ngayong gabi. Inuna natin yung Mixed Maharlika vs Nasha, which is sobrang ganda nung naging performance ni Nasha doon. Grabe, overpower talaga. Pero shoutout pa rin kay Mixed Maharlika, ang ganda pa rin ng performance. Pangalawa, yung Oxmag Oza, which is ang ganda rin ng performance ng both MCs. Actually, katatapos ko lang reviewin yung dalawang yun and uploaded din sa channel natin. Ngayon naman, Treb versus Siege. And gaya nga ng sinabi ni Siege sa pre-battle interview, hindi nga sila kilala. But ako guys, since nagre-review ako ng mga underground leagues like Motus, FRBL, Pulo, Siren, Raplines, Insane, basta kung ano pang mga underground leagues na pinagbabatayan nila, 'di ba? So kilala ko yung dalawang to in terms of battle. Unahin natin si Treb sa mga hindi nakakilala, sa mga hindi hindi pamilyar. Okay? Si Treb, siya yung ika-5 kampiyon ng tama ba? Ika-5. Tama, ika-5. Ang ika-6 kasi si Vicente. So, siya yung ika-5 kampiyon ng 1UP. FRBL 1UP 5, Treb ang champion. At ang kalaban niya doon si Val. Which is si Val nakapag 1 minutes. 'Di ba? Yun yung debut niya 1 minutes. Nauna pa si Val makapag flip top sa 1 minutes. Ngayon si Treb una niya to. So, yun, siya yung ika-5 na kampiyon ng FRBL 1UP. So, recall lang natin yung mga kampiyon ha. Raffian sa season 1, season 2, Dave Denver. Kailangan kong i-recall kasi connected to kay Siege mamaya. So, ulit. Raffian sa 1UP 1, Dave Denver sa 1UP 2, Lord Manuel sa 1UP 3, Joss sa 1UP 4, and 5, Treb, 6, Vicente. Tapos yung 7, ongoing. Okay? So, kilala niya si Treb. Siege. To be honest, first time kong mapanood si Siege sa Pedestal 4, first round ng tournament against Lord Manuel. Yun yung pinaka unang battle na napanood ko kay Siege. Kasi sa pagkakaalam ko, sa pagkakatanda ko, na-review ko muna yung battle niya kay Lord Manuel bago yung battle niya kay MJC. Sa pagkakatanda ko. Kaya yun yung first time na napanood ko siya. Pero buong battle lahat ng battle ni Siege sa Motus na review ko. Yun nga, kay MJC, kay Lord Manuel, kay Casper, tas yung ngayon, hindi pa uploaded yung kay Pamoso. So, yun. Bakit ko minention yung mga champ ng FRBL kanina? Sabi ko nga connected to kay Siege, which is, share ko lang round 1
ni Siege sa Pedestal 5, ang nakalaban niya doon syempre ang 1-up 3 champion na si Lord Manuel. 'Di ba? Pangalawa, sa second round ng tournament, another champion pero not FRBL, Casper, na merong 4 na titulo sa underground, 'di ba? Scene Zone, Ekisan sa Etivac, I think. Bara sa Kalye, kung di ako nagkakamali, tapos yung Kumpadre. So 4 na titulong hawak ni Casper. So in other words, another champion ang tinalo ni Siege. Tapos sa semis, which is katatapos lang na itong last week ata, ang tinalo niya doon si Pamoso, which is titulo 2024 champ at pinasastig, 'di ba? So in other words guys, lahat ng mga tinalo ni Siege sa pedestal, mga kampiyon. And nung nakita ko tong lineup at tinapat si Siege kay Treb, sabi ko, tangina, another champion na naman yung kakalabanin ni Siege, 'di ba? So I'll be honest with you guys, I think I posted sa FB page ko na I'll go with Siege sa battle na to, pero shoutout kay Treb. I pick Siege over Treb sa matchup na to. Tapos, speaking of pedestal, nasa finals na si Siege ngayon. At even kasi nasa kabilang bracket Blaser tsaka Dave Denver eh. And kahit sino doon guys, kahit sino yung mag-advance doon, sabihin natin si Blaser yung nag-advance kasi Siege versus Dave Denver na eh. 'Di ba? Sabihin natin sige, Blaser yung nag-advance. Another champion ulit yung kalaban ni Siege, which is si Blaser nag-champion sa Insane Atmos 2, 'di ba? And ngayon naman unfortunately ang natalo si Blaser at ang nag-advance Dave Denver, which is champion din ng 1-up second. So grabe yung pinagdaanan ni Siege dito. Kaya especially sa Motus pedestal. Kaya sa tingin ko ang ganda nung battle na yun eh. Siege versus Dave Denver. So the question, ido-dominate ba ni Siege yung tournament sa pagtalo ng mga kampiyon sa iba't ibang liga, or puputulin ni Dave Denver yung winning streak niya sa mga champions? 'Di ba? Yun yung question doon. Ngayon, so ayun, in-explore ko lang para mas maliwanagan kayo sa sa matchup na to, kasi sa tingin ko ang ganda nung matchup eh, 'di ba? So ayun, Trev versus Siege. Ganda nung 7 minutes yung intro natin, no. Wow. So game. Si Siege, tig 2 minuto Game. dapat. Pakinggan natin, unang banat right of way, day 2. Siege. Game. Yo, pa-experience lang. Flip top, game! Game. Yo, ako nga pala si Siege. Kaisa-isang outsider ngayong POI galing sa lugar ni Hansel Cabo. May bahid rin ng motos kaya sagot ko hindi kung mauubusan ba ng amo. And boy, I hate to break it bad, pero hindi basta sisaw itong dayo. Dahil ang pinadala nilang manok ngayon tol ay may katok ni Gustavo Malabo. Na matakot pag alam mong galing ng Davao, kalkulado ang galaw. Kung pumunta ka para sa tryouts, mararanasan mo yung larong Mindanao. Kampiyon ka ng 1-up. After neto, ikaw ay 6 feet under pag binaon kita sa hukay. Kupal na kampiyon, sige magsama kayo ni Lord Manuel sa kabilang buhay. Di nga umubra yung umaastang may sungay. Ikaw pa kaya na sobrang Tayo na, buti na lang talaga minention ko yung mga kampiyon dito. At nabanggit niya kasi 'di ba, kampiyon ka ng 1-up tapos magsama kayo ni Lord Manuel sa hukay, which is yun nga, tinalo nga ni Siege si Lord Manuel sa first round ng pedestal. So yun. kita sa hukay. Kupal na kampiyon, sige magsama kayo ni Lord Manuel sa kabilang buhay. Di nga umubra yung umaastang may sungay. Ikaw pa kaya na sobrang wak mo iho at dito hilaw ka.
Tatapat ka na nga lang sa Dayo tol dito sa Phenomenal pa. Pero bakit ikaw? Dayo Puro Phenomenal. katalo last year, iho. Halos wala kang battle ngayong taon. Sino dito ang nagreto? Dahil lang sa title, kaya merong slot na parang gladiator. Nilakad ka lang ni Rayan. Eh di dapat siya kaharap ko dito. Hindi mo deserve ang POI. Wala akong nakita na proseso. Ang tagal mong nasa day off. Ba't ka pa bumalik? Kala niya easy to na work kaso punong-puno ng siege. I will put this sucker into sleep gamit ang extended ko na clip. Bow! Extended yung live. Cause bitch, magyayabang ka ng Extended title, experience, outside FRBL, isa kang champ na tulunan. Dapat pangalan mo Adrian Broner. Anong Hey. silbi ng title at awards if you're a fucking loser? So fuck all of your possession. Pag solid kaharap, nagko-commit ka ng turnover. Kasi, Treb, ikaw yung tipo na immature pagdating sa battle, sobrang nonsense. Tingnan nyo, dahil tryouts to, akala niya padamihan lang ng punches. What? Ilan tayo sa POI? 16? Lahat ng yan kayang mag-technical all day. Pero punto pa rin ang basihan, bitch. So I'll say, if you are writing para sa write-off, do it the right way, gets? Yung sa akin, simple lang. Pero promise, may punto aking mga line. Sa sobrang sakit, mapipilitan kang mag-rebat kahit hindi na nagra-rhyme. I mean it. Ngayong nagkaharap tayo, I'll make you humble, bitch, you'll be flattered. Kung well-prepared ka mambastos o uwi kang well-mannered, you'll be shattered into pieces. Kaya payo ko, Treb, I stay hidden. Itong Wala si six Treb, threat mabubura no? sa poster, parang kaharap niya, vintage Blake Griffin. I'm way different. Pag sinabi kong knockout tong si Treb, man, I mean it. Wala nang strike 1 or 2 right off the bat, I'll be swinging. Atid ko yung mabibigat na bar sa kada round like ang bench press. Hindi ko papahingahin si Treb. Bawat shots ay breathtaking dahil, yeah! Technical eh. Iba tayo, Treb. Kung gutom lang sa battle, ito ang patunay. Andito ka para magyabang ng kakarampot mo na husay. Andito ako para ipakita kay Arik ano kaya kong gawin sa isa buhay. Dahil matagal na itong nakadesenyo sa akin, bye, I'm here to take over. This shit's all mine. Bawi ka na lang sa susunod, cause this ain't your time. And you, I'm not lying. Round 1 pa lang, pero si Treb nangangamoy na POI 9. Yeah, time. POI 9. So, sa tingin ko, knowing them, I think, parehas silang technical. Parehas sila ng estilo. So, I think, we need to check muna yung round 1 ni Treb. Kasi, personally, since nare-review ko sila both, and personally, I think, they have the same, energy, they have the same performance level, they have the same content, kung paano magsulat, kung paano pumunto. 'Di ba? Kalmado lang si Siege kung paano siya mag-deliver, kalmado lang. Pero doon lang siguro magkakaroon ng difference kasi si Treb aggressive to. Pero kung titimbangin mo yung mga sulat nila, yung mga angulo nila, I think the same eh. So, I need to check muna kung ano yung round 1 ni Treb. So, game. Game. Yo, flip top game! Game! Langit Lupa Tournament! O, diba? Yun pa lang. Umpisa pa lang. Sinasabi ko sa inyo, aggressive si Treb eh. Si Siege kasi kalmado siya. Kalmado yung delivery. Tapos kita nyo si Treb dito. Diba? Aggressive. Commanding agad. Time. Unang banat, bike natin! Yo, flip top game! Game! Langit Lupa Tournament! Nung nalaman kong di ako napili, na-hurt talaga ako honestly. Pero dito ko i-address. Kasi na-pick si 7-6 sa representative ng Floodwest. I give you hit sa sobrang pisto niya napili mo na angles. Nandito na sa roster C. It doesn't matter bilang battler. Tobias Harris over me. Kaya tinagos pa rin tong process. Kaya chinat ko nun si Rayan. Baka sakaling matauhan. Champion ako tapos kinuha yung tinalo ko, si Sisik. Boss, saan ba ako nagkulang? Nabiguman maging unang langit lupa kalaunan? Ganun pa rin yung pinasukan, nag-iba lang ng pintuan. Mm. 'Tang ina. Totoo no? Totoo. 'Di ba? In the end, 'di ba? Nag-iba lang ng pintuan. Tang ina. Totoo. 'Di ba? In the end, 'di ba? Nag-iba lang ng pintuan. Totoo. 'Di ba? Totoo. 'Di ba? In the end, 'di ba? Nag-iba lang ng pintuan. Totoo. 'Di ba? In the end, 'di ba? Nag-iba lang ng pintuan. Totoo.
Explore natin saglit. To. Doon muna sa linya niya, no, na parehas lang ng ng pinasukan. Magkaiba lang ng pintuan, di ba? Guman champion ako, Wait tapos lang. kinuha yung tinalo ko. Itong champion ako, kinuha yung tinalo ko. Sa pagkakatanda ko, nagkalaban sila sa tournament din. Tapos first round ata yun or second round. Doon lang, either those lang. Round 1 or round 2 ng tournament. Basta talo si Sisik doon. 'Di ba? So, yun yung pinupunto niya dito. Tapos nagustuhan ko rin yung point niya dun sa ganun pa rin. Parehas lang ng napuntahan, magkaiba lang ng pintuan. Ang ganda nun. Si Sisik. Boss, saan ba ako nagkulang? Nabiguman maging unang langit lupa kalaunan? Ganun pa rin yung pinasukan, nag-iba lang ng pintuan. Ayan, ganun pa rin ang pinasukan. Kaiba lang ng inabi lang yung pintuan. Ang ganda nun, ang gandang linya nun. Solid yun. Solid yun. Yeah, what's up? Siege? Sheesh! Alam mo ba't napapayag ako, pre? Nung nag-chat si Boss Arik, unang basa ko sa pangalan mo. Sige. Ikaw pala yan? Naglaglag kay Lord Manuel at Casper, kaya bagong superstar daw to sa liga. Ayun, buti na lang talaga in-address ko kanina. Sana hindi nyo in-skip yun. Sana pinakinggan nyo yun. At buti na lang na i-mention ko yun dahil matik gagawing angulo yun sa kanya. We, di kay Lord Manuel at... Ikaw pala yan? Naglaglag kay Lord Manuel at Casper, kaya bagong superstar daw to sa liga. We, di nga. Ganun na ba kahirap sa'yong tumalo ng mahihina? Ohoy! Di daw siya pumupunta sa Motus para lang mag-wordplay. Linya mo kay MJC. Di porket taga Chicago ka, MJ, may balls ka na. Chicago Bulls? Bulls yun, tanga! Paano mo naisip yung tol? Hindi na yan wordplay mongoloid, tawag dyan wordplay tukmol. Binuhol-buhol yung bull sa sobrang bulbol. Meron pa, kaya tong si MJK, kasi mala Marshall siya pag nag-kill shot. May connect niya lang sa MGK, naging MJK. J, good job! Eh. Ano ang nagawa mo? Di na ako magiging fan kung ganito lang mga bago. From MJ, naging MG. Pucha, lakas Makagago. Galing. Magtataka pa ba ako? Galing ka sa weirdest race. Nakadikit na sa pangalan, lalo na sa DNA. Pagkabisaya mo sagad, kaya nagiging G yung J. Pagbigkas sa ngalan niya, kaya nagiging G yung J. Pagbigkas sa ngalan niya, CJ. Yung bida dun sa GTA. Bakit? Totoo naman, di ba? From RJ, nagiging RJ. CJ, nagiging CJ. Laging binabali yung litra. Bisayang lansita. Di ba dapat pagbano sa accents, boss, bana sa liga? Gago. Alam ko may nakahanda ang roundabout sa Bisaya. Yan ang napili mong galawan. Ginagawa niyang pansangga, walang hiya siya kadalasan. Lakas Pero ni di Trev. ka talaga Bisaya, wag mo gawin niyang kasangkapan. Lumaki kang mandaya, kaya nakasanayan niya ay mandaya sa laban. Laging kiniklaim na siya'y Bisaya para mag-take effect lahat ng mga primig niya sa battle. Yung bloodline niya kinalimutan na sa Tagalog maisalin para man-dominate sa underground. Yung roots na punta na sa hangin at di kami naggagalingan sa taong di alam kung saan siya galing. Putang ina, ang lakas ni Trev dito. Ayun, naging klaro na, 'di ba? Mas magiging klaro talaga kapag pinakinggan natin both round muna eh. Round 1, Trev, sobrang linaw. Breakdown natin ng ng saglitan lang. So, okay. Round 1 ni Siege. Sabi ko nga sa inyo, nag-stick si Siege sa technicals at punto.
Which is, sa mga battles na na-review sa kanya, ganun talaga yung estilo niya. Hindi siya more on jokes. Hindi siya nagre-rely doon. Ang pinaka-estilo talaga ni Siege, yun talaga, punto, technicals, lyrical talaga. Diba? So, yung napanood kong Siege kanina, yun yung typical na Siege. So, siguro maninibago ako doon kung may siningit siyang ibang elemento doon. Halimbawa, mga patawa, entertainment, mga comedy, baka manibago ako. Pero, his performance a while ago was his style talaga. Kaya shoutout kay Siege. Kaya medyo nahirapan ako kasi hindi ko alam kung sasabay ba si Treb sa ganong estilo eh. Which is, sabi ko nga sa inyo, knowing Treb, ganun din siya, technical din siya sumulat. Pero anong nangyari, halo ni Treb yung mga battle rap elements sa round 1 niya. At ang sobrang naging effective ni Treb sa sa round na yon. Naging creative siya, naging relevant siya. In other words, sobrang naging effective yung round 1 ni Treb, 'di ba? About dun sa one up na kampiyon, tinalo si Lord Manuel, tinalo si Casper, bagong superstar. Tapos yung same lang ng pinuntahan, magkaiba lang ng pinasukan. Sisik tinalo, pero 'di ba? Si Sisik yung pinili, si Sisik yung tinalo niya sa tournament, kampiyon siya, mga ganung angulo at na maximize niya 'yon at naging effective 'yon sa buong round. Tsaka ang galing nung although yung Bisaya angle was very common na, pero the way Trev used that angle, relevant pa rin, creative pa rin. So round 1, tangina malinaw, Trev yun. 10-8, ganun kalayo, sobrang effective ni Trev. Walang boring rounds, walang flat moments, walang dead air, dire-diretso. Kaya shout kay Trev, sa kanya yun. 10-8. Bawi, Siege. Yo. Casper daw, tsaka Lord mahina. Sino ditong nanonood ng Motus? Trev versus Kilan. Itong batang tabing lawa luluhod sa kampyon ng flood. Wow, yabang, tangina. Ang kaso nung nag-spit na si Kilan, tanggal angas ka bigla. Dinaan siya sa kulit, mga boss. Binuli ang kumag. Hindi na-handle mga jokes, parang pikunin kausap. What? Kala ko mahirapan manalo yung Kilan kasi daw skill ditong gago. Mayabang pa sa round 1 kasi daw kampiyon nga to. Ang kaso nang bumanat na AC kill, kitang easy meal yung panalo. Ito na ba yung champ? Sobrang dali lang madarag, baka pusi halata. Isipin mo, para saan pa yung bilis ng yung takbo kung madalas din madapa? Tol, basura ang material kung sa palitan di pa yan handa. Kaya nga walang silbi lahat ng nakompose kung composure ay wala. Ang yabang-yabang mo tapos sa dulo yung bibig mo biglang titikom. Para kang nag-no-look 3 tapos naalala mo ikaw si Ben Simmons. Kasi tingnan nyo nga, walang swag, parang teenager tapos nasa middle school. Itsura mo palang Trip, alam ko nang mahilig ka sa pickleball. Kalalaking tao naglalaro ng pickleball ang puta, bayot. Yeah, cause you're too soft and we're not the same, amigo. The only time you're more advanced is maaga kang magre-retiro. Malambot ka pa, iho. Kaya bibigyan ng bibigyan. Ito'y Pacquiao kay Margarito. At pagtapos kitang pagsasapakin, cupcake, spaghetti legs pa yung binti mo. Ang sabi mo kay Supremo, ibang klase kapag nasa torneo. Pero sa pedestal, first round exit, kahangal. Nilaglag ka nga nung Supremo, kamukhamot, kakambal. Kaya paano ka tatagos sa Bonifacio at moderno na marsyal? Kaya... ang dali mong mauga. Buong akala mo kasi puro FRBL lamang magaling dumura. Kaya kapag dumadayo, madaling mabura. Masakit ang balik, maluba. Kaya Trebang galing, napaisip ako na teka maling mangutya. Pero FRBL pogi ng ina, oo nga. Kasi kapag babad ka na sa flood, pundasyon ay madaling mauga. Huwag kang ang makuda. Pero syempre, maangas pa rin yan. Sisigawan ka sa muka, walang patawad. Kita nyo round 1 niya, first 2 lines pa lang, sigaw na kagad. Tapos agresibo pa bumanas. Nakahanda yun, hindi yun freestyle. Nakahanda yun na
na kung pasigaw yung speech niya sa round 1, sasabihin ko to. Parang ganon. So, nag-click naman. Siyempre, maangas pa rin yan. Sisigawan ka sa mukha, walang patawan. Kita nyo round 1 niya, first 2 lines pa lang, sigaw na kagad. Tapos agresibo pa bumanat. In your face pa bumanat. Agresibo but it won't pay. Dahil mas nakakabato ang ganyang pasabog mala Pompey. But it's okay. Ako kahit di na in your face, I'll be in your head all day. Yeah. But seriously though, pwede bang huwag mo akong titigan, tol? Na-intimidate ako sa'yo. Kumbaga kung ito'y UFC, kayo'y malamak rigor sa hatid nyo na yabang. Habang ako masyado pang magalang, na-intimidate, di makatingin ng harapan. Pero kung tingin nyo dito kahinaan, tol, wag mo akong tatawanan. Tandaan yung mas delikado si John Jones pag di nakatingin sa kalaban. Kaya Okay. malabong, ako'y madali mo. Taga dito kang UFC reference, 'di ba? John Jones. hinaan, tol, wag galang. Na-intimidate, di makatingin ng harapan. Pero kung tingin nyo dito... Ulit. Kumbaga kung ito'y UFC, kayo'y malamak rigor sa hatid nyo na Yan, yabang. McGregor. Habang ako masyado pang magalang, na-intimidate, di makatingin ng harapan. Pero kung tingin nyo dito kahinaan, tol, wag mo akong tatawanan. Tandaan yung mas delikado si John Jones pag di nakatingin sa kalaban. Kaya malabong, ako'y madali mo. Taga dito kang Maynila pero batangwak nito. Habang hatid ko dito sa Maynila, klasiko. Kaya ano ngayon kung kampiyon ka ng one-up floodway, tangina mo. Walang silbi kung natapat sa tigawasak titulo, walang sinabi to. Tipong magyayabang ka ng flood tapos kaharap mo zaldi ko. Yeah! Pangalawang ikot pa lang, Trev, payo ko'y maiging huminto. Lakasan mo pagsigaw ng flip-top game, yan ang magiging huli mo. Yeah! Kalaban! So, ganun pa rin yung atake ni Siege. May konting comedy sa gitna. Pero ano lang yun, pampakuha lang ng momentum yun. Hindi naman masyadong nagre-rely si Siege sa ganun eh. Kasi hindi niya forte yun eh. Mas forte niya talaga technical at punto. At sa tingin ko mas mas nagkaroon ng momentum dahil nga sa mga patawan na halo niya. Pero yung weight ng verses, I think the same doon sa unang ikot. 'Di ba? So, tignan natin. Check muna natin bago tayo magkaroon ng final decision. Check muna natin si Trev. Pakinggan natin! Game. Trivia! Alam mo ba ikaw ang pinakamaswerteng naka-entry? Biruin mo debut battle mo tas tinapat kagad sa flip-top MC. Ay! Gago. Flip-top MC ka rin pala, no? Pero yung pakay iba. Sensya ka na, ha? Di ko kasi nakikitang kahanay kita, yung three-way nyo ni Didel. Nilait mong nag-stick siya sa Rapolo para makapag-flip-top. Kasi di kaya magtagalog. Ikaw nga sumulpot ka lang sa motus para sa radar masakop. Bumabalakid pa ang hayop. Kung nag-stick siya sa isang liga, malaking sampal sa'yo at dago kasi kailangan mo pang dumayo sa ibang liga bumakod para lang makapasok. Yabang-yabang porket munti ka mag-champion sa liga nyo. Aking nasuri lang, men. 2 beses kang nagturna, bakit loser pa din? Finalist versus champion? Hindi yan sasabay sa palo, kitang balusin ang belt. Magkaiba yung 1 step away, tol, sa 2 steps ahead. Tingin mo mas malupit ka sa akin? Mali ka nang nabunot, homie. Pinadala ka pa ng Davao. Congrats, may bago na tayong dopey. Hindi ka threat, hoy, one trick pony. Marami kang views, aga more trophies. Kung sasabihin mong numbers don't lie, parang niyabangan mo yung OG. Kasi di porket nalagpasan ni Bam yung 81, mas magaling na siya kay Kobe. Tama. Lahat ng lines mo, Punto. puro kap, wala magtatangkang imanong hits. Hindi to tatagal sa flood kahit tong CJ nyo, bago Vicks. Hihilingin mong sana dalawa Bago yung puso Vicks. mo, dog. Ngayon si Jano Gibbs, may Keanu Reeves, tatanggalan ko rin ang Will si Bakin kasi nga, that's a bitch. Lahat ng mga bars mo, Rich, hinango pa kay Sako 6. Patay to walang halong cheat sa flip-top man ng minor leagues. Sa sobrang bisa, di sa Galing, oh. tistahin dahil pasay ko, please. Alam mo pinagkaiba natin, di mo nagagawa yung ganto, Siege. Underdog ako? Nah, fuck that. I turn the table, she ain't winning this. Hype na hype sila sa style mo. Talagang impress sa yung pag-i-Ingles. Ako'y malabo mo mafaibo. Mga battles ko mismo mag-i-interpret na yung galawan ko pang kaigo. Ako na nagkakalat, ako pa nagliligpit. Oo, marami akong red flags. Aminado ko lahat yan, tol. Kung kukwestiyonin mo ba't ako nandito, kay Enigma ka na magmaktol. Pero kung yung choke, piyok at stutter, ginawa akong isang kampiyon, isipin mo na lang kung ano pang magagawa ko kung wala ako ng lahat ng yon. Ooh.
Balik banat, pahinga natin! Okay. Round 2 medyo dikit. Medyo dikit yung round 2 and sa tingin ko I'll go with a tie muna sa round 2. Simple lang. Nagkaroon ng momentum si Siege sa pagsingit niya ng mga comedy lines. And sa tingin ko naging siya doon. Naging effective naman yung pagsingit ni Siege ng elemento na yon dahil nakakuha siya ng momentum at mas naging effective siya sa mga technicals niya. 'Di ba? Mas ramdam mo rin yung bigat ng yung weight ng sulat. Mas ramdam mo. Si Treb naman I think hindi ko nakitaan si Treb ng pag-angat ng performance. Kasi 'di ba, binigyan natin ng 10-8 in favor of Treb sa round 1. Sa tingin ko, hindi nag-exceed yung round 2 performance niya dun sa round 1 niya. Kaya ang sabi ko dito, feeling ko hindi ko nakitaan si Treb ng pag-angat dun sa past performance niya sa round 1 kasi sa tingin ko medyo umonte yung mga haymakers, umonte yung mga punchlines. So, unlike sa round 1 na mabibigat, mararami, sunod-sunod, sa round 2, tsaka yung elements din na ginamit ni Treb sa round 1, 'di ba? Mix talaga. Dito more on technical siya dito, which is ayun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina na on paper sobrang ganda nung matchup kasi nga more on technicals talaga to. Pero sa pinakita ni Treb sa round 1, nagulat ako na may ganun siyang mixture. Sa round 2 nagpakita yung totoong Treb, 'di ba? Yung Treb na napapanood ko sa 1UP. So, sa tingin ko, itatabla ko muna yung round 2 kasi parehas silang naging technical dito. Although may konting kulay lang yung kay Siege kasi naglagay siya ng konting komedya, 'di ba? Si Treb naman na maintain niya yung intensity pero bumaba yung punchline count. Gets nyo? So, round 2, itatabla ko muna yon sa malaki yung binaba ni Treb dito. Pero, I'll go with the 8-8 in favor of 8-8 sa round 2. Pero sa first 2 rounds, I'll go with Treb kasi mas lamang pa rin siya. 18-16 to. 10-8 sa round 1 and 8-8 sa round 2. So, that's 18-16 in favor of Treb. Round 3, deciding round. Let's check. Katulad ng paragi kong sinasabi, akala ko ba technical? Bakit tinadtad ng selfie bar? Round 3 game? Yeah! Mga tol, alam niyo bang first flip-top live experience ko to? Biruin mo yun, no? Kala lang, share ko lang. Grabe, Treb. Round 3 na, galit ka pa rin. Nagdadabog ka pa. Pero sige lamang arangkada kahit magmukha patong tanga. Welcome sa round 3 kung saan madalas paus ka na. Round 3. Round 3, pupuruhan ko tong MC na mahangin. Masisibak si Treb, tol, di ka papalarin. Everyone will watch Treb breaking down parang illegal laging berelakin. Kasi bilib na bilib siya kay Sisik nung sinabing US imperialist, number 1, terrorist. Imperialist, wow, iti makabayan pala kayo. Ang kaso, pagdating sa battle nitong mga gago, tanginan nyo mga Bisaya, di kami tumatanggap ng dayo. Aba, grabe bro. Mga MC na hipokrito. Dapat pangalan nyo, Rapid. Teka. Ayaw sa mananako, pero kababayan na iniinsulto. Dapat maugato. Kasi kung tawag nyo dyan, makabayan, huy makapal mga mukha nyo. Kasi kung makapanglait ng Bisaya, kala mo exempted ng oil crisis mga hungang. Pero enough with the political shit, nakakabuang. Hindi tayo ang magkalaban mga tol, that alam nyo yan. Tsaka kahit anong Bisaya shit mo pa dyan, di mo makakailang, pare-parehas lang tayong doble ang electric bill ngayong buwan. Nagigets mo ba yan? Pero speaking of sisik, langit lupa. Inistab ng FRBL. Kasi champion, pero bakit? Di siya binigay. Nung in-announce sa langit lupa, si Ryan agad namili, naghimay. Sabi niya, sige, pasok ko si Treb. Pasok ko sa POI.
Kasi yung stilong dala mo, walang nabibilib gago. At kung yung sisi kay plate number, ikaw di pa rehistrado. Kasi wak pa tong di puta, marapat lang na huminto ka. Itong umaasta na goat sa harap mo naging tupa. Di pa ba nakuha? Produkto ng Rayan tsaka site, kami ang naging bunga. Ikaw ang flood, ako pedestal, agwat natin yung totoong langit lupa. Ah! Kasi di ka pa handa para dito. Utak dapat ay i-widen. Ako parang preso. Kasi heavy bars to nakalock in. Effortless ang rhyme scheme. Ikaw nasa right of way pero di effective way of writing. My God! Gusto mong matuto? Manood ka kung paano ko i-showcase kahit dikit-dikit ay flawless. Punit-punit pa rin yung tea, parang damit ng homeless. Papalag ka, pwes sa aking gun bar manood. Di ka makakaporma kahit tumakbo man lumuhod. Tailor fit ang mga bala, rumirekta kahit saan ka magsuot. Ano, di pa rin ba kayang sumabay? Chamba yung sa pedestal, you know that's full of shit. Pag sinabi kong kaya kitang i-body bag, hindi yan overstate. Kita naman nung ako'y napadayo, malinis kong na-operate. Kaya hindi tanong kung kaya kong sumabay dahil kayang-kaya kong mag-dominate. Kaya FRBL, paumanhin kung isa na namang kampyon ng one-up ang pinahiya dito sa aking arrival. Una si Lord, ngayon si Trev at syempre, Dave Denver sa pedestal finals. Kaya... Mula Motos, dalawang magkasunod na kampyon ang tumaob, hindi na pinaraos. Ngayon pangatlo si Trev, galing Fladway, hindi na rin umagos. Dito pa dinaos, tipong Pebrero na ulit kasi 3 Kings akin ang tinapos. Yeah! At sabi ko kanina, first time ko sa flip top, walang halo dyan na lie. Biruin yung battle ko agad, grabe pa ang habay. Bukang totoo nga ang hype. Kasi wala nang buhay si Trev, tama ka boss, iba pa rin pag live. Yun, saktong-sakto lang na minention ko yung mga kampyon at yung ang dami niyang angulo dito about dun sa pedestal. Dalawang kampiyon na yun na itutumba, which is nga si Lord Manuel, kampiyon ng FRBL, tapos si Casper, kampiyon ng sa iba't ibang liga, 4 yun. Tapos ito yung sinasabi niyang pangatlo, which is si Trev, 'di ba? Tapos na-call out pa si Dave Denver, which is nangyari at which is mangyayari, 'di ba? Kasi finals sila. Tangin ang gandong laban na yun. Strongest round ni Siege itong round 3 and sa tingin ko ito naman yung tumapat sa round 1 ni Trev. So putang ina, dikit na naman to. Trev, kailangan mong mapantayan yung ganitong performance ni Siege kasi kung hindi mahirapan ako. Ako'y mahirapan eh. So ayun, pakinggan muna natin. Pakinggan natin! Game. Kita nyo? Feeling matalino to sa battle, yung gameplay, kala mo ang daming alam. Paano ko magkakarespeto sa'yo e nare-rage bait ka ni Badang? Damn, son! Kala ko magkasundo, tiga-bundok, pati yung caveman. Pinag-aaral ng magulang, umakyat pa nga ng stage yan. Biruin mo, college grad ka, tas naaasar ka lang ng grade 1. Pero wala na akong magagawa. Wala eh. Ganyan trip ng mga bay. Pero sisiguraduhin kung magsisisi ka sa live, imbis kay Badang sa aking kamay mo pa na piling mamatay. Sa pedestal to, nag-stand out after pagdating niya dito naging basic na. Mga gun bars mo, parang Diyos sa battle. Paano pag ako na yun na-trigger niya? Sinilig si Lord Manuel at Casper, pero para sa akin ay beginner pa. Nag-stick lang sa Lord at Ghost na Angel. Kala ko ba sabi mo creative ka? All 3 rounds ginagasgas lahat ng angulo sa Motus. Sobrang haba pa mag-setup, daig mo pa nag-open forum. You used to waste the fucking damn time, parang Blazers nung nag-autumn. Masanay ka sa mid, dito sa flip top, you got no room. Kaya wag mong iyanay sa akin, mga tulad mong MC, CJ, magkaiba tayo ng column. Damn time, CJ, MC, column. Yung thought di mo nakuha? Kailangan pa bang ipaliwanag at ibida sa madla? All you had to do is follow the damn train, CJ. Bakit di mo magawa? Kala mo di ko halata? Sumali ka ng pedestal kasi na-inspired ka kay Jabo. Napatunayan mong kahit Mongoloid nagcha-champion kaya umentra yan. Napatunayan mo kahit Mongoloid nagcha-champion kaya umentra yan. Nagro-robotics pa yan pag kinakausap, nakakalimutan mo atang fake ka lang. Kung metatak ng metang wak tong AI nyo, sige palag. Paglalaruan ko lang tong feeling cyborg ngayong laban ka kay Vegapunk. Kaya pansinin nyo, nagre-react sa sariling lines. Every punchline laging may, yeah! Ah! Shit! Jabong-jabo yung blueprint.
Kaso na oversaturated na yung tulad mong stupid. Yung panggagaya mo, para mga face swap content ni Blizzard, sobrang pangit ng results. Ay, gago. Yung panggagaya mo, sobrang pangit ng result, Siege. Bullshit! Ayan kaagamit mo ng AI, nasasayang na yung tubig! Ginagaya si Jabo para maging advance paglalaro. Pero imbis yung lakad niya, paganto, yung kanya Brazilian dance, inaalog. Kaya paano mo maaarok yung tulad ko pag nagdamot? Para sampay yung slogan mong you better keep up kung sumusunod ka lang sa bot. Diamante to sa motus, pagdating sa aking basag. Tila One Piece kanyang ending sa sobrang daming ganap. Ako'y laging babad kaya may taning siya at pinatay ka gamit tubig nitong galing sa flood. Left up, right of way, day. Yung ano, yung pag-inom niya ng tubig, pagbagsak ng tubig, pagbagsak ng bottled water, hindi ko, paano ko ba explain? Wala kasi sa isip ko na mag-choke siya. Yun na lang. Okay, yun na lang. Wala sa isip ko na mag-choke si Trev. Kaya, nung uminom siya ng tubig, ang unang pumasok sa isip ko, kasi nga pumipiyok na siya, kailangan niya uminom ng tubig. So, yun yung unang pumasok sa isip ko. Pero nung nabitawan niya, sabi ko, ay, set up to. So, yun yung yun yung call ko. Kaya nga 'di ba hindi ako nag-react na, uy, tangina, choke. Wala akong ganung reaction kasi malayo sa napapanood ko na malayo at malabo talaga na magcho-choke si Trev. Kaya sabi ko hindi, uminom lang to ng tubig at nung nalaglag, sabi ko ay set up to sa kung ano man. Okay, so sabi natin, sige, creative, pero I think hindi siya ganun ka booming na, uy, tayo na solid nung fake choke na yan. Hindi ganun eh. Kumbaga, predicted. Alam na doon papunta. Parang ganun. Okay, sa tapatan ng round 3, strongest round ni Siege yun para sa akin. Si Trev naman, humabol siya. Although, ang pinakamalakas na round pa rin ni Trev is yung round 1. Pero I want to be honest. I'll go with Siege sa round 3. Mas sa tingin ko mas effective, 'di ba? Mas maganda, mas colorful. Kay Trev kasi, yun nga, sabi ko nga sa inyo, naging predicted yung fake choke na yun. Hindi naging ganun ka impactful yun for me. 'Di ba? So, ayun. Round 1 ang pinakatumatak sa akin ni Trev. Yung 2 and 3, alam mo yun, saktuan lang. Hindi naman mahina. Hindi siya mahina. Pero kung i-compare natin yung 1, 2, 3 ni Trev, I think 1 was his dominating round. At para sa akin, magandang panimula yun. Kaso lang, hindi niya na-maintain from round 1 to 2 to 3. Yung rounds 2 and 3, sa tingin ko, yun ang magkaparehas. Pero yung round 1, wala yun. Nasa yun, ibang level yun. Tayo na solid yun. Kay Siege naman, yung 3 naman yung pinakamalinis at pinakamalakas para sa akin. Okay? Ganun lang kasimple na komento. Okay? So, pero shoutout kay Trev, tangina, napatunayan or pinatunayan ni Trev. Andun yung giggle Andun yung giggle ni Trev na kumaga, parang ang nakikita ko sa body language niya na pagsisihan mo na hindi ako yung nasa langit lupa. Ganon ko siya nakikita. Kumbaga, revenge performance ang ginawa ni Trev dito na hindi mo ako sinali sa langit lupa. Hindi ako yung nag-represent ng FRBL sa langit lupa. Sige.
papatunayan ko na mga ganong komento ba, mga ganong body language, ganon. Kay Siege naman, shoutout sa round 3 niya, strongest round yun for me, although sa iba't iba tumatama, kumbaga tumama kay Lord, tumama kay Casper, tumama kay Dave, pero the main is papunta pa rin kay Treb, about dun sa champion, 'di ba? Strongest round ni Siege yung round 3, and I'll go with him sa round na yun. 9-8. Okay, so that's 26 points for Treb. That's 10, 8, and 8. That's 26 points. Kay Siege, kay Treb, 10, 8, 8. That's 26 points for Treb. Kay Siege naman, meron siyang 8, and 8, and 9. And that's 26. Tama. 8, 8, 16. Tama ba? 8, 8, tapos 9. 25 lang pala. 25. So, 26 to 25 in favor of Treb para sa akin. Ito para lang para ma-visualize nyo din, guys. Kung hindi kayo sang-ayon sa naging vote ko, pwede nyong, pinaka-best or pinaka-simple na hatol sa buong battle. Round 1 yung pinaka-nagdikta. Rounds 2 and 3, pwedeng sabihin nating tabla yon. Para sa akin, kung hindi kayo ganun kasang-ayon. Round 1, pinaka-malayo at pinaka-nagdikta ng battle. Rounds 2 and 3, pwede mong ibigay na tabla. Dahil feeling ko, the same lang naman yun. Round 1 pinaka-nagdikta para sa akin. Pero yun, that's my judgment sa buong battle. Okay. So yun, 26 to 25 in favor of Treb. Judges. Round 1 Treb, round 2 tie, then round 3 Siege. Tapos overall sa scoring 26 to 25 in favor of Treb. And kung titignan ko naman siya as a whole, I'll go with Treb pa din kasi feeling ko mas malaki yung lamang ni Treb sa round 1 compare sa ibang rounds. 2, Siege vs. Treb. Mag-ace pambet. Ito mga to. Treb. Ang boto ng urado, 5-0. 5-0. Mag-ace tayo lahat para kay Treb. Gusto ko lang magpasalamat kay Sir Enigma sa pagkakataon niya. Gusto ko lang shoutouts yung kay Dan Carlo tsaka sa Team Tambay. Kay Aaron sa ng Bicol. Ayun, sa mga tropa. Thank you, Flip Top. Yun nga, 5.24 kicks na daan niya. Yeah. Pause na ako. Salamat sa tanan na lumon. Tuloy-tuloy lang tayo. Yeah. Yo, Blitz and Rap Lines. Ang boto ko si Treb, 1 and 3. 1 and 3. Nung 1, medyo clear na. Clear, yeah, Kasi yeah. bumawi si Siege sa 2. Ang layo ng agwat ng 2 nila. Pero nung 3 na, parang halos pantay sana. Parang may biglang uppercut si Treb sa round 3, tas doon niya na nakuha. So 1-3 Treb. Pero props sa pareho. Fuck. Yo, binoto ko 1-3 Treb. Tumatak sa akin yung sinabi ni Siege na nasa battle kailangan talaga punto. Halos yun talaga yung nangyari buong battle. Yung lahat ng ni Treb halos pumasok doon sa mga punto niya sinasabi kaya. Atoms nga pala, yung round 1 binigay ko kay Treb. Sobrang ganda ng bakbakan nila doon, which is tama nga, yung puro punto at sinabayan din naman yun ni Treb. Round 2 binigay ko yun kay Siege, napakalakas na round yun para sa kanya. At doon sa round 3 akala ko kay Siege na yun kasi sobrang lakas ng round 3 niya. Kaso pagdating ng malapit na matapos yung round 3, may pakulo pa pala si Treb, which is nag-pay off naman ng maganda at para siyang sumuntok ng malakas. So para sa akin, 1-3 Treb. So yan, boto ko Treb. Yun, Steven. Binoto ko si Treb. Tapos yun, sa round 1, parang yung mas marami kasing suntok na nabitawan si Treb doon. Yan, round 2, tinabla ko siya. Round 3, akala ko sage siya. Pero yun, nahabol nung bote. Solid din yan, Treb.
Yun, Miss Juan Bara-Bara. Round 1 binigay ko kay Treb. Kala ko kay Siege na yung round 1. Pagbanat ni Treb, nakuha niya yon. Round 2, malinis kay Siege ko binigay yon. Round 3, kala ko din kay Siege na yon. Tas yung pakulo ni na pick. Okay. Magaan solid nun. Kaya parehas malakas. Pero para sa akin, 1-3, Treb. Okay, so bago tayo mag-end, si Steven yung naging kapares ko na round 1 Treb, tapos si round 2 tinabla. Siya yung naging kapares ko. Pero based sa mga napakinggan ko, especially the fake joke, naging effective for them sa mga live judges. Pero ako kasi I'll stick with my preference na ang ganda ng performance ni Treb eh. So ako, hindi ko ina-expect, wala sa radar ko na mag-choke siya. So nung uminom siya, sabi ko nga, feeling ko uminom talaga siya dahil hindi sa setup, dahil napapaos na siya. So pumipiyok na siya eh. Sabi ko, sige, inom lang yung tubig. Pero nung nalaglag yun, or nilaglag niya yun, dun ko na naisipan na, it was a setup for something. At ayun nga, 'di ba? Ganun nga nangyari. So, for me, hindi siya ganun ka-impactful. Pero creative. Creative, shoutout kay Treb. Creative 'yun. Pero hindi lang siya naging ganun ka-impactful for me kasi na-predict ko na ganun yung mangyayari. So, yun lang naman. Pero ayun, shoutout. Ang boto ko pa rin naman Treb. Grabe yung round 1. Yun talaga yung pinaka-nagdikta. Pwede natin i-cancel out yung rounds 2 and 3 kung ayaw nyo maniwala, 'di ba? Pero round 1, superb performance yun para kay Treb. Okay, so that's it. And nakatatlo akong review ngayong gabi. Nakakapagod pero sulit naman. Right of way event. Wow. Okay, so pahinga na ako guys. And kita-kits tayo. Right of way pa rin. Marami pa tayong hindi napapanood dito. Kita-kits tayo dun mga kumag. Peace out.